Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Alam mo kasi Apo, hanggat madilim pa ang paligid, sa kanila yan. Ang bango mong bata ka ha? Ano po? Alam mo ba, sila ang pinaghihinalaan ng mga aswang dito. Kung minsan, ang mga aswang ay gumagawa ng paraan upang makapambiktima. Nagkukunwari silang mabait, kaakit-akit para lapitan at hindi paghihinalaan. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Abing at may ibabahagi akong kwento. Karanasan ito ni Ikoy. Nangyari, dekada 90 sa probinsya ng Mindanao. Lumaki siya sa kanyang lolo at lola. Mahirap lang sila dahil ang lolo niya ay isang karpintero. Kaya naman maaga siyang namulat sa buhay. Simula pagkabata, natuto na kung paano dumiskarte nang sa gayon ay magkaroon ng pangtustos. Araw-araw ay gumigising si Ikoy ng 2:00 pasado ng madaling araw upang maglako ng kanyang panindang pandesal na kinukuha nila sa isang bakery doon sa baryo. Naglalakad lang siya dahil wala siyang bisikleta. Okay lang sapagkat hindi naman mabigat ang tinapay. Ang mahirap lang sa trabaho niya, ayon dito, kung minsan napapakari pa siya ng takbo ng wala sa oras. Bunsod ng may mga asong nanghaharang at nanghahabol sa daan. Kaya itong si Ikoy, meron talagang dalang panghampas tuwing lalabas siya ng madaling araw. Maiksi lang ito, wala pang isang dipa ang haba pero yari sa buntot pagi ang dulo nito na bigay ng kanyang lolo. Dalhin mo yan Apo sa tuwing lalabas ka ng madaling araw. Ano po ito lolo? Ito po ba yung sinasabi niyong panlaban sa aswang noon? Oo, yan nga. Yan ang gamit kong latigo, buntot pagi. Pero para saan naman po? Wala namang aswang dito sa lugar natin. Alam ko na. Para sa mga asong nanghahabol sa akin sa daan. Tama ka Apo. Yan ang gamitin mo dahil pag tinamaan ng mga aso na nanghahabol dyan, hindi na uulit yan. Talaga ho, lolo? Oo, luhod nga sa akin ng aswang aso pa kaya. Ganun ba? Sige, dalhin ko to. Ang daming nanghahabol na aso sa akin dyan eh. Minsan nadadapa pa ako sa daan. Latiguhin mo agad. Tignan natin pag natamaan kung uulit pa ba. Opo, lolo. Ang dulo ng panghampas na yon ay may mga tinik na maliliit. Yun daw po mismo ang buntot pagi na sobrang tanda na kaya matigas pati na ang tinik. Ayon sa kanyang lolo, kung matamaan ang aso nun ay pwedeng hindi makatayo ng ilang araw at pwede ring mamatay. Sabi pa nito, matagal niyang iningatan ang bagay na yon dahil sa dating lugar kung saan sila lumaki. Nagkalat di umano ang mga aswang kaya meron silang mga pangdepensa sa bahay. Sinabihan siya na mas mabuting dalhin niya yun lagi. Total hindi naman sagabal sapagkat maiksi lang. Hindi yan para sa aswang Apo pero hindi rin natin alam ang panahon eh. Mamaya hindi na pala aso ang humabol sa'yo dyan. Aswang na pala kaya mas maiging meron kang dalang ganyan. Opo, lolo. Lalo pat 2:00 ng madaling araw lumalabas ka na. Pumupunta ka na roon sa paggawaan ng pandesal malayo yon. Mabuti sana kung meron kang kasama, wala pa naman. Alam mo kasi Apo, hanggat madilim pa ang paligid, sa kanila yan. Kaya mas mabuti na yung kahit papaano ay may pangdepensa ka na pwede sa aso at pwede rin naman sa aswang, di ba? Oo nga po, lo. Sige po, aalis na ako. Ingatan mo yan Apo. Nagamit nga ni Ikoy ang panghampas na yon sa mga asong paborito siyang habulin. Nasabi niyang totoo ngang mabisa ang buntot pagi sapagkat ang mga asong natatamaan niya ay hindi na umulit sa panghahabol sa kanya. Kapag makita siya,
natatakot na kaya hanggang sa tahol na lamang ang mga ito. Ang iba, kahit tahol ay hindi na magawa. Ibang klase rin talaga itong panghampas ni Lolo ah. Mabisang mabisa. Takot na takot ang mga loko. Hoy, ano ka ngayon? E di hanggang titig ka na lang aso ka. Ikaw yung muntik makakagat sa akin nung nakaraang gabi ha. Buti at natuto ka na. Ano? Ang mga aso nga naman, mayroon din talagang utak kasi natatandaan nila ang pangyayari. Isang madaling araw, marami pa ang pandesal ni Ikoy kaya dinala niya ito sa karatig baryo na kung saan wala masyadong nagtitinda na pandesal. Pandesal! Pandesal! Mainit pa, bili na kayo! Nang maya-maya pa, may isang magandang babae ang parang bigla na lang sumulpot sa tabi ng daan at kumakaway sa kanya. Agad nilapitan ni Ikoy kasi nga customer na yon. Magandang umaga po ate, bili po ba kayo? Oo iho, bibili ako. Tinignan daw si Ikoy ng babae mula paa hanggang ulo. Saan galing ang tinapay mo, Dodong? Doon lang po sa karatig baryo ate, sa bakery nila Mang Nestor. Ah, sige, bibili ako ng marami pero dalhin mo sa bahay at uubusin ko na lang din yan. Wala kasi akong dalang pera, naiwan ko yung aking pitaka. Ah, sige po ate. Nagpalingalinga si Ikoy. Takang-taka siya kasi yung babae kung saan ito nakatayo ay wala naman pong bahay. Tapos, nakapaalang ito. Akala kasi niya, yung bahay ay nandoon lang sa gilid. Ah, saan po ang bahay ninyo ate? At bakit wala kayong tsinelas? Doon lang sa unahan, Dodong. Kasi hinabol ko yung pusa kanina, papunta rito. Tinangay yung ulam namin ni nanay, kaya hinabol ko. Ah, halika, sundan mo lang ako. Nandyan lang yung bahay namin sa unahan. Sige po ate. Halos kilala ni Ikoy ang mga tao sa baryo na yon kaya alam niyang hindi taga roon ang babaeng bumili ng pandesal. Papunta na sila sa may sementeryo. Medyo malayo-layo ng konti ang nilakad nilang dalawa kaya napatanong na siya ng mga sandaling yon. Saan pa po yung bahay ninyo ate? Di ba po walang bahay dyan kasi sementeryo na? Hindi, meron. Kami ang nakatira dyan. Ganun po ba? Oo, kami nakatira dyan, bago lang kami. Ah, kaya pala hindi familiar yung mukha nyo. Ganun na nga, iho. Nang mga sandaling yon ay lumiliwanag na kaya nakikita ni Ikoy ang hitsura ng babaeng maputi at napakaganda raw talaga. Pagdating sa bahay nito, lumabas at sinalubong sila ng nanay nito na maganda rin kahit may edad na. Oh, may masarap na pagkain si Amanda. Sino to? Medyo nagulat at nanlaki ang mata ni Ikoy nang marinig ang sinabi nito at nakikita niyang parang may dugo na bahid ang bunganga. Ano pong pagkain? Ah, ibig sabihin ni Mama, pandesal, pagkain. Akala ko kasi kung anong pagkain, wala ka naman dala. Pinasunod ko siya dito Mama kasi papakyawin natin yung tinda niya. Wala din po kasi akong pera kaya eto pinapunta ko na lang para sa susunod alam na niya yung bahay natin. Ah, oo, magaling ka anak, magaling. Ubusin mo na yung paninda niya. Oo ma. Pero punasan mo muna yung ketchup sa bibig mo tutulo na yan. Ah, meron ba? Ah, sige. Pasensya na kayo, ako'y nagutom lamang kaya kumain ng maaga. Dodong, magkape ka muna. Halika. Ah, salamat ho tita pero hindi po ako nagkakape. Ah, ganun ba? Adong, magiging suki ka namin ha? Wala na kasing nagbebenta ng pandesal dito. Ah, sige po, walang problema. Oo siya, balikan mo kami rito kada 2 araw o kaya'y 3. Sige po. Taga saan ka nga pala at anong pangalan mo? Taga dyan lang po sa kabilang barangay. Ako po si Ikoy, ang pandesal boy ng baryo namin. Ah, mabuti.
Ang bango mong bata ka ha. Ano po? Ibig kong sabihin mabango itong mga pandesal mo ha. Sarap ito. Oo po, kasi magaling yung nagluluto niyan eh. Sige. Basta lagi mo kaming balikan dito ha. Opo, tita. Alis na rin po ako kasi maliwanag na po. Marami pa po akong gagawin sa amin. Sige. Tuwang-tuwa si Ikoy dahil meron na naman siyang customer na pakyawan kung bumili. Nalaman niyang mga bago lang pala ang mag-ina sa lugar at doon napiling manirahan malapit sa sementeryo. Ang ipinagtataka lang ni Ikoy kung ano ang ginagawa ng babae sa madilim na bahagi ng daanan na kung saan walang kabahay-bahay sa paligid. At nakapaalang ito na parang hindi ka panipaniwala na may hinabol na pusa dahil malayo na yon. Hindi na siya nagtanong dito, buhat nang nahihiya naman siya. At ang isang napuna niya, kaaga-aga kumain ng ketchup ang nanay nito kasi nga may bahid na pula ang bunganga. Nakailang balik pa si Ikoy sa bahay ng mag-ina. Masaya siya dahil inuubos ng mga ito ang kanyang paninda. Isang umaga, habang papauwi may nadaanan siyang mga taong nag-uumpukan sa labas ng isang bahay. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa alagang mga hayop tulad ng manok, pato at kambing na pinapatay daw at kinakain ng aswang. Dala ng kuryosidad ay lumapit pa siya sa mga nag-uumpukang tao. Dooy nakita rin ni Ikoy ng dalawang mata niya ang mga hayop na wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob ang iba. Aswang ang gumawa niyan, sabi ng mga tao. Kinilabutan naman ang binata sa kanyang narinig at nakita. Medyo kinakabahan dahil na rin sa kanyang trabaho na madaling araw pa lang. Madilim pa ang kapaligiran ay naglalako na ng pandesal. Pagdating sa kanilang bahay ay naikwento niya ang tagpong yon sa kanyang lolo. Sagot nito, maaaring aswang nga ang gumawa nun. Ganon daw kasi ang mga aswang kung pumapatay ng hayop. Lamang loob lang ang kinukuha at minsan sinisipsip lang ang dugo. Baka merong bagong yanggaw dyan. Parang uhaw na uhaw sa laman at dugo eh. Nakakatakot naman ang baryo na yun, lolo. Baka mamaya ako naman ang makasalubong ng aswang na yan sa daan. Ay di wag ka nang magpunta doon. Dito ka na lang sa atin banda oh. Pero sayang din po kasi yung bago kong customer doon. Pakyawan kong bumili ng pandesal ko eh. Naaawa sila, inuubos talaga. Yun lang. Sayang din yun, lo, kaya pupunta pa rin ako doon. O di mag-iingat ka. Yung buntot pagi na binigay ko, asa na? Dala ko naman po lagi, lo. Tinatago ko lang. Mabisang pangontra yun sa aswang. Kung may haharang sa iyong kaduda-dudang nilalang, iwas-iwas mo. Malalaman mo kung aswang ang kaharap mo. Dahil aalis agad yan pag makita ang buntot pagi. Sige po, lolo. Isang madaling araw, bumalik si Ikoy sa may sementeryo. Sa bahay ng kanyang suki, mga 3:00 pa lang ng madaling araw dahil kinakailangan daw na maaga siya. Naikwento niya sa mag-ina ang tungkol sa mga hayop na pinatay umano ng mga aswang sa baryo na yon. Tinitigan lang daw siya ng nanay. Natawa ito at ang sagot, May mga saltik ang mga tao dyan, Ikoy. Hindi totoong may aswang. Huwag kang maniwala dyan. Mga aso lang ang pumatay at kumagat sa mga hayop nila dyan. Hindi aswang dahil walang ganon. Ganon po ba, tita? Sabi kasi ni lolo may aswang daw po talaga eh. May karanasan po ang aking lolo, sabi niya, noong mga panahong binata pa lang sila ng mga kapatid niya. Maniwala ka dyan sa lolo mo. Utro po yun. Pati siya mapaniwala. Hindi naman totoo yan. Katunayan po, binigyan niya ako ng panghampas na takot daw ang mga aswang. Anong panghampas? Teka po, eto, ilalabas ko lang. Eto po, buntot pagi. Nanlaki ang mata ng anak at nanay. Biglang napaatras ang dalawa nang makitang inilabas ni Ikoy ang buntot pagi. Sabay nagsabi, Bakit ka may ganyan? Ilayo mo yan. Si Ikoy naman sa gulat ay napaatras din at napatanong sa dalawa, Bakit po, tita? Ilayo mo yan. Mukhang ahas. May pupuntahan pa kami.
Ayan ang bayad, sige umalis ka na. Dahil may lakad kami ng anak ko. Opo, tita. Pasensya na po. Nasa pananalita pa lang ng nanay, halatang nagalit ito. Sa puntong yun ay nagmamadali na si Ikoy na lumisan sa lugar na yon sapagkat batid niyang parang may mali sa reaksyon ng nanay at anak nang makita ang buntot pagi na kanyang hawak. At eto pa, napansin niyang pumula ang mata ng dalawa. Kalagitnaan, napapansin niyang parang may nakasunod sa kanya kaya nagmamadali na siya upang marating niya ang bahagi kung saan may bahay-bahay na. Habang naglalakad di nagtagal ay may malaking asong itim na bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan at sa likuran. Kinakabahan si Ikoy. May kutob siyang hindi normal na aso ang dalawa dahil kakaiba ang ungol na nililikha. Tapos, makakapal at nananayo ang balahibo. Kahit takot na siya ng mga sandaling yon, pilit niyang nilalakasan at pinapakalma ang sarili. Agad niyang winasiwas ang hawak na buntot pagi para takutin ang dalawang aso kaso hindi natinag ang mga ito. Ngunit nung hinampas niya ang isa, pumaripas ito ng takbo na halatang takot din naman pala. Ngunit yung isa sa likuran, talagang umatake ito sa kanya. Sobrang agresibo kaya napatakbo si Ikoy habang hinahampas ng buntot pagi. Sumisigaw na siya ng tulong nun habang ginagawa niya yon. Hanggang sa tinamaan niya ang aso sa mukha na saktan dahilan ng paghiyaw nito ng malakas. Tumakbo na ng mabilis si Ikoy. Di nagtagal ay may taong sumalubong sa kanya dahil narinig na pala nito ang pagsisigaw niya ng tulong. Nakita nilang dalawa ang mga asong nakatingin pa sa kanila sa unahan hanggang sa naglakad ito at maglaho sa dilim. Aswang yun. Mga aswang. Hindi aso sa paningin ko. Sila siguro ang pumapatay sa mga hayop dito sa lugar. Nakagat ka ba? Hindi po. Nahampas ko po ng buntot pagi yung isa. Kaya pala parang natakot. Buntot pagi pala yan. Opo, Manong. Saan ka ba kasi galing? Wala namang mga kabahayan dyan. Meron po isa. Doon sa may simenteryo. Mga suki ko po yung bagong nakatira roon. Nako, alam mo ba, sila ang pinaghihinalaan ng mga aswang dito. May nakapuna sa mag-ina na yan. Kaduda-duda ang kilos nila. Yun nga rin po ang tingin ko, Manong. Kasi nung inilabas ko kanina itong buntot pagi, natakot silang mag-ina. Kumpirmado nga. Mga aswang sila. Mabuti at hindi ka naman napaano doon. Madalas ka ba sa kanila? Bale, binabalikan ko po sila tuwing 2 hanggang 3 araw po. Pinapakyaw po kasi nila yung aking paninda. Naku iho, wag mo nang gawin yun. Mabuti na lang at may dala kang ganyan. Alam mo ba dati, may pumupunta rin dyan sa kanila na naglalako rin. Bigla na lang yun naglaho. Hindi talaga natagpuan ng pamilya ang bata na yun. Talaga po, Manong? Oo. Kaya kung ako sa'yo hanggat maaga pa, huwag ka na bumalik doon. Marami na ring pamilya ang nagagalit sa pamilyang yan dito. Susuguri na yan ng iba eh. Hindi lang magawa dahil walang katibayan. Wala ka bang napapansin? Yung 2 aso baka ang mag-ina rin yun. Yun nga rin po ang pakiramdam ko eh. Sige po, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi na po ako babalik dito. Sa mga nalaman ni Ikoy, bumalik sa kanyang mga alaala ang mga nangyari mula sa umpisa. Una, bigla na lang sumulpot ang babae sa daan na walang katao-tao dati at walang kahit isang bahay na nakapaalang. Pangalawa, yung nanay niya minsan nakita niyang may bahid na dugo ang bunganga. Ikatlo, natakot ang mga ito sa buntot paging kanyang dala. Kaya pala ay dahil parehong aswang ang mag-ina. Magaganda pa naman daw kaso mga aswang at tingin nila bagong yanggaw ang isa. Makaraan ng ilang araw noon, nabalitaan na lang ni Ikoy na sinugod na nga ng mga tao ang bahay ng mag-inang aswang. Umabot daw sa barangay ang kaguluhan na yun pero dahil sa walang sapat na katibayan ay hindi umubra.
Ayon sa nakausap ni Ikoy na tumulong sa kanya sa daan noong gabing, hinarang at inatake siya ng 2 aswang. Yung nanay daw ng babae ay may sugat sa mukha na parang tinamaan ng latigo. Mabaho at nangangamoy na parang hindi raw gumagaling. Tinamaan ni Ikoy ang isang aso noon sa mukha noong umatake sa kanya. Tugmang-tugma kaya nasabi nila ang sugat daw nung nanay ay galing sa buntot pagi kaya hindi agad naghihilom. Siya rin daw malamang sa malamang yung aswang na minsang umatake kay Ikoy sa daan at nahampas ng buntot pagi. Nang dahil sa pangyayari na yon, hindi na talaga bumalik si Ikoy sa baryo na yon. Medyo nag-aalala na rin siya kasi baka gantihan daw siya ng mga aswang. Kaya naapektuhan yung kanyang pagtitinda ng pandesal sa takot na baka bigla na lang siyang atakihin sa daan. Pero sa huling bahagi, kusa ring umalis ang mag-ina sa lugar na yon dahil na rin sa pagbabanta ng mga tao na mahuhuli at mahuhuli rin nila ang mga salot sa baryo na yon. Kaya bago pa mangyari, minabuti na ng mag-ina na lisanin ang lugar. Si Ikoy naman, simula nun ay bumalik na rin sa pagtitinda ng pandesal. Pero kahit umalis na ang mga aswang, nang dahil sa kanyang mga naging karanasan ay hindi na talaga siya nagpapakampante sa daan. Hindi lang buntot pagi ang kanyang dala dahil binigyan din siya ng kanyang lolo ng kutsilyo na yari sa tanso. Malalaman daw ang aso kung isa itong aswang dahil hindi ito tatahol. Kakaiba ang ingay na nililika, parang tao na hinihika. At dito na po magtatapos ang aking kwento para sa araw na ito. Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyo, Sir Alex. Ang inyong kaibigan, Abing ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Abing, mga kaibigan, no? Nakakatakot naman ang karanasan ni Ikoy. Inatake ng 2 aswang na nag-anyong aso, mga kaibigan, no? Buti na lang at meron siyang dalang buntot pagi na bigay ng kanyang lolo. So ang inuuna kasi ni Ikoy ay yung makabenta ng pandesal para sa pangtustos nila, no? Hindi na siya nagmatsyag kung aswang na ba ang nakakausap o hindi. Iyon pala, aswang na talaga. So mabuti na lang at hindi siya nasaktan dahil na rin sa kanyang sandata na bigay ng lolo, no? Paano na lang kung wala yun? Malamang sa malamang, nako. Nadumog na si Ikoy ng 2 aswang na aso doon sa daan. Baka nalapa na siguro, mga kaibigan, no? Kaya mag-ingat talaga, lalo na kapag ang trabaho natin ay gabi. Tungkol naman po doon sa buntot pagi, naku, totoo po yung aso ay hindi makakatayo kapag napuruhan mo pagkahampas, no, ng buntot pagi. Yung bayaw ko kasi meron silang buntot pagi na gawa ng kanyang lolo pero stick yun. Pang-aswang daw talaga yung sa kanila kasi baston na buntot pagi. Na-try nila sa aso yun na humabol daw sa anak. Pagka tama, hindi na daw nakatayo yung aso, mga ilang araw daw na nakalubog. Kaya takot ang mga aswang daw dyan kasi meron daw yung poison, no? Grabe ang epekto sa hayop at saka pati na sa aswang. So sa mga gabi ang trabaho, dapat meron kayo niyan. Ayan, sa mga gustong magbigay ng opinion, comment lamang po kayo sa comment section. At ngayon naman ay madako na tayo sa shoutouts sa ating membership, no, dito sa Southern Mindanao Creepy Experience Channel, our main channel, mga kaibigan, no, mga short stories. Ang mahahabang stories natin ay doon natin ina-upload. Binabati ko unang-una si Mama Cheng's channel na 12 months member na, Jeffrey Bunyad 20 months, kay Story Hikes of Toski na 31 months member, Liam 2 months, kay Alfernano 1 month, kay Rose Kim na 12 months member na, Rancid Horror Stories 1 month, kay
Mike na 27 months sa member na, kay Susan na Dorn na 1 month, kay Samantha Cruz na 2 months member na, Darlene Cabatuan 46, kay Elsie Diacosta 42 months member na, Rosario Jayarante 3 months, kay Esmeralda Jucares 8 months member na, no, Jonizel Alviola 22, kay Jim Semilia 26 months member na, Luis Elmido 21. Last but not the least, ang isa sa pinakamatagal natin, si Madam Christine Olzon, 45 months sa member na, no. And maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta po sa ating programa, no. Nahihirapan na itong channel pero go lang po tayo kasi maraming nandyan pa rin nanonood at nakikinig sa ating munting mga kwento, no, tungkol sa aswang. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless you all. At syempre sa mga commentators natin last update, no, babatiin natin silang lahat mga nag-comment sa latest upload natin. Unang-una kay Jo Marie Gramo. Ayan, shoutout sa iyo kay Iram, kay Rose Olalia, kay Christy Harm ng Germany, kay user lang nakalagay. Good morning din kay Tess Lazo, kay Anika Mishka, kay Rexy Abergas, kay Bilya Sexy Tuz, kay Arlene Cools Besa, Hazel Fiesta, kay Leslie, kay Jen Liam, kay Kagi Tumaob, kay Cram Windamang PH, Nimwell Joshua Magdaong, last but not the least, kay Ellen Flores Lokia. At nga pala maraming salamat din sa walang sawang sumusuporta sa ating programang SMCE Compilation. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe doon, i-search nyo lamang po SMCE Compilation at i-hit ang subscribe button. Sa mga nais magsuporta, pwede po kayong mag-join dyan sa membership channel. Thank you po. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.